kitang-kita nyo naman, wala na yung kanyang oil change indicator. Guys, welcome sa panibagong vlog. So in this video, ituturo ko sa inyo yung tamang pag-change oil kay Honda Click version 3. At syempre, isiset na din natin yung kanyang oil change indicator para malaman nyo kung kailan kayo next magpapa-change oil ulit. So, kaya naman, tara, samahan nyo ako i-change oil si Honda Click. Let's go! Before nga po pala tayo mag-change oil kay Honda Click, kailangan nyo po munang painitin yung makina niya nang sa ganon, yung mga na-stuck na oil ilumambot at ma-drain ng husto pag once mag-change oil na tayo. So, pagkatapos na mapainit ng 10 minutes yung makina, kailangan nyo din po siyang palamigin para hindi po tayo mapaso pag magtatanggal po tayo ng kanyang nut or bolt. Pakita ko muna sa inyo yung dashboard ni Honda Click. Ayan. So, kung may nakikita kayo dyan guys na oil change indicator, so meaning kailangan nyo nang i-change oil yung motor ninyo kasi na-reach niya na yung sinet nyo kilometer kung kailan siya magpapa-change oil ulit. So, mamaya tatanggalin natin tong oil change indicator at magsiset tayo ng panibagong kilometers kung kailan ulit siya magpapa-change oil. Of course, yung tools para matanggal po natin yung bolt or nut. Tapos, yung flyers, ayan, para matanggal natin ito. Ayan guys, kung saan tayo maglalagay ng oil, no replacement doon sa old oil ni Honda Click. At syempre, hindi mawawala yung binili nating engine oil na galing mismo sa Honda kung saan ko binili yung motor ko. May nakalagay dito na Honda 40SL 10W-30MB. So, ito po yung pinili natin guys or napili nating bilhin na oil dahil ito po talaga yung oil intended kay Honda Click. At syempre, hindi mawawala yung paglalagyan ng old oil ni Honda Click. Yung first step guys is tatanggalin natin yung volt sa ilalim para nang sa ganon madrain yung mga old oil ni Honda Click. So, ito yan siya guys. Ayan. Ito. Ay, wait lang. Ayan. Itong nut na to. Tapos, meron din pa silang isang volt na tinatanggal dito. So, yung napapaloob nito guys is yung spring at saka yung restrainer niya. No? Pero sa akin, hindi ko muna siya tatanggalin. Saka ko na siya tatanggalin guys. Magdi-drain ng oil. Pag halimbawa, umabot na to si Honda Click ng 10 months to 1 year. So, since bagong-bago pa siya, hindi ko muna papakailman to. So, ayan guys, kitang-kita nyo, madumi na talaga siya. So, kailangan natin i-drain yan lahat. A few minutes later. So, yun na nga guys, natapos na natin i-drain yung oil ni Honda Click. So, ito yung bolt niya. Ibabalik natin to dito sa ilalim para na sa ganon, malagyan na natin siya ng bagong oil. So, punasan muna natin siya para mas maging malinis. Ayan. Pati yung ilalim, no? Ayan, punasan muna natin to. Ayan. So, dinrain natin lahat, no? Since hindi na siya tumutulo, ayan, ubos na yung old oil niya. Ayan. So, yan guys. Yan. Then, saka natin siya higpitan. Dapat siguraduhin yung mahigpit na mahigpit siya para walang leaking. So, yan guys. Mahigpit na yung pagkakabalik ng nut. Tanggalin natin to para mailagay na natin yung bagong oil ni Honda Click. So, ayan to. Ayan. So, actually, niluwagan ko na siya kanina. Pinapakita ko lang sa inyo, no? Yung pagtatanggal. Ayan. So, ito siya guys. Pupunasan ulit natin to para mas maging malinis siya. Ito. Ayan. Punas. Yung iba, hindi na pinupunasan to, pero akin gusto ko talagang malinis lahat.
Tapos, after natin punasan yon, punasan din natin to dito. Ayan. Ayan. Tapos, may ginawa tayong improvise na imbudo since wala pa tayong imbudong nabili. So, ito muna yung gagamitin natin. Ito muna yung gagamitin natin, guys. Plastic. So, yun na nga, guys. Tapos natin lagyan ng bagong oil si Honda Click. So, ngayon, ang gagawin natin, ayan, isisira na natin siya gamit nito. So, ayan, nahigpitan na natin. So, ganun lang kadali mag-change oil kay Honda Click. So, ngayon naman, isiset naman natin kung kailan ulit siya magpapa-change oil. So, nandito na tayo sa instrument panel ni Honda Click, guys. I-on na natin. At ayan, may nakikita kayong oil change indicator dito. Tatanggalin natin to at magsiset tayo ng panibagong kilometers kung kailan ulit tayo magpapa-change oil. So, pindutin lang natin itong select at set together ng 3 seconds. Ayan. Tapos nakikita nyo, nagbiblink na yung time. So, pindutin natin to. Tapos, next. Tapos, ayan. Ano na siya, guys. Bumalik na siya sa 0 kilometer. Tapos, may mapagpipilian kayo dito 1,500 kilometers, 2,000, 2,500, 3,000, 3,500, 4,000, 4,500, 5,000, 5,500, 6,000. So, pili lang kayo dyan, guys, kung hanggang kailan na kayo magpapa-change oil ulit. So, yung sa akin, guys, is siguro mga 2,000 kilometers. Ayan. So, 2,000 kilometers ako bago magpapa-change oil ulit. So, isa-set na natin yan siya, guys. Ayan. Pero, nandito pa rin yung indicator ng oil change indicator. So, yung gagawin natin is tatanggalin natin to. So, paano tanggalin siya? I-off muna to. Pag switch on mo na itong ignition, pindot ka sa set at least 3 seconds para matanggal yung kanyang indicator. Tapos, saka pop-up out ulit pag once na umabot na siya ng another 2,000. Sige, check natin. Ayun. So, yun guys. Kitang-kita nyo naman. Wala na yung kanyang oil change indicator. So, ganun lang po kadali mag-change oil at mag-set ng kanyang oil change indicator. So, yun na nga guys, natapos na natin i-change oil si Honda Click. May katanungan pa ba kayo regarding sa motor na to? At ano yung next content yung gusto nyo makita sa susunod kong vlog? Paki-comment na din sa baba. At syempre, kung bago pa lang kayo sa channel ko at hindi pa nakapag-subscribe, huwag kalimutan mag-subscribe para ma-notify kayo once may bago tayong upload. And please follow my Facebook page, TikTok, and Instagram, Langga Gail. So yun guys, hanggang dito na muna tayo. Ride safe and peace out!